Sige, dito na tayo sa chain of custody. Malapit na to guys. Okay, konting tiis na lang. Importante ito eh. Important itong chain of custody. This is very important. Okay? This is very important. Wait lang guys. Wait lang. Okay, sige. Banatan natin guys. Banatan natin. Okay. Pag sinabing chain of custody tol, guys, ano ba ibig sabihin ng chain? What do we mean by chain? Okay, pag sinabi kasing chain tol, kadena. Okay, kadena yan tol, 'di ba? Kadena. So, ano bang napapansin niyo sa kadena? 'Di ba? Ang napapansin niyo dugtong-dugtong. Okay, dugtong-dugtong. At hindi pwedeng lalaktaw. Yung dito, hindi pwedeng lalaktaw dito. So, dapat magkasunod-sunod. So, pag sinabing chain, yan daw yung pagkasunod-sunod ng pag sinabing chain of custody, yan daw yung pagkasunod-sunod ng custody mo sa na-confisca mong evidence. And i-relate natin yan sa drugs. Makinig kayo guys ha. Bigyan ko kayo ng brief overview ng chain of custody sa drugs. Kaya ito guys. Pag sinabing chain of custody, yan yung pagkasunod-sunod na ginawa mo sa ebidensya. The moment na mo-collect mo yan sa crime scene, papunta sa korte. Yan yung chain of custody. Yung pagkasunod-sunod ng ginawa mo, yung sino ang humawak, mga listahan kung sino ang humawak, the moment na ma-collect yung evidence papunta sa court, yun yung tinatawag na chain of custody. Yung pagkasunod-sunod na ginawa mo sa evidence. So, bigyan ko kayo ng senaryo para mas maintindihan nyo. I-relate natin sa drugs. Example, si PDEA officer, ito. Si PDEA officer Pedro. Ito si PDEA officer Pedro. Si PDEA officer Pedro naka-confiscate ng drugs, let's say shabu. Naka-confiscate siya ng shabu sa crime scene. Ngayon tol, pag naka-confiscate niya ng shabu, dapat dadalhin niya na agad yan sa laboratory. Okay, anong gagawin niya? Bakit niya dadalhin sa laboratory? Para i-examine pag shabu talaga yan. Before niya yan dalhin sa laboratory tol, before niya yan dalhin yan, na-confiscate niya, may pipirmahan yan siya na form. Meron siyang i-fill out na form. Yan yung tinatawag na chain of custody form. Bakit tol? Ano ba purpose ng chain of custody form? Wait lang guys. Ito yung chain of custody form. So, ang gagawin ni PDEA Officer Pedro, susulat niya yung pangalan niya. Example, PDEA Officer Pedro. Yan, isulat niya. Tapos, isulat niya kung anong kind ng evidence. Example, shabu evidence. Tapos, saan mo daw ita-transfer? I-transfer mo sa laboratory. Ganyan. Anong purpose niyan? Kumbaga parang logbook para malaman natin kung sino ang huling humawak ng evidence para kapag nawala, yung last na pumirma or last na nag-fill out, yun ang sisisihin. Ganyan yung purpose ng chain of custody. So, yan to la, example. Yan, i-fill out mo na to ni Pedro. So, i-fill out niya yung pangalan niya na siya lang ang humawak ng evidence. And then, ipapasa niya na sa laboratory. Ngayon, anong gagawin ng laboratory? Ang gagawin ng laboratory, i-examine yan. Kung anong drugs yan, kung shabu ba talaga yan. Ngayon, after yan i-examine ni forensic chemist dun sa laboratory, si forensic chemist dun sa laboratory, ang gagawin niya tol, mag-fill out ulit siya ng chain of custody para malaman kung sino ang last na humawak. And then, after niyang i-examine yung evidence sa laboratory, dadalhin na yan sa court. Dito sa court, guys, pag tinanong ng judge, kasi pagdating sa court, yung evidence, titignan niya ng judge. Pag tinanong ng judge, sino ang humawak dito sa drug evidence na to? Bakit ganito nangyari? Maipapakita ang listahan. Kasi nga, nag-fill out kayo lahat ng chain of custody form. So, pag na-fill out yan, napakita yan sa judge, ang evidence mo magiging admissible, tatanggapin yan kasi na-maintain mo yung tinatawag na chain of custody. May integrity ang evidence mo. Ibig sabihin tol, ang evidence na yan ay admissible sa korte. Yun ang kahalagahan ng chain of custody. So, when you say chain of custody, yan yung listahan lahat ng humawak sa evidence, anong ginawa sa evidence, saan siya nanggaling, para maging admissible sa korte. Yun yung chain of custody. Nakuha nyo ba? Yung pagkasunod-sunod ng ginawa from crime scene or doon sa place kung saan na-confiscate papunta sa korte, yung listahan ng tao na humawak, yung ginawa, yun yung chain of custody. At makikita mo yan sa chain of custody form. Okay? Yan yung chain of custody. Nakuha? So ngayon, i-discuss natin yung chain of custody sa drugs. Guys, makinig kayo guys ha. Makinig. Si Section 21 of RA 9165, guys, makinig guys ha. Si Section 21 of RA 9165,
Yan po yung nag-define or nag-discuss sa procedure kung anong gagawin sa drugs kapag from the moment na ma-confiscate yan, papunta sa korte, and then hanggang sirain na yung drugs na na-confiscate. Kasi after tignan niya ng korte guys, sisirain na yung drugs, susunugin yan. So si Section 21 of RA 9165 ang nag-discuss ng mga procedure kung anong gagawin from the moment na na-confiscate ang drugs papunta sa destruction. Okay, dadaan kasi yan sa laboratory, sa court, and after sa court, sisirain ang drugs. Dito lahat mababasa sa Section 21, i-discuss natin. So makinig. Ang tandaan nyo guys, si PDEA ang mag-take charge. Again si PDEA ang mag-take charge kapag may confiscate in the following manner. So isa-isahin natin yung process. So ito yung process number 1. Guys, ito ang tinutukoy ko dito, yung pag-confiscate hanggang pagsira ng drugs. So, anong ginagawa pag ma-confiscate? Ito ang unang gagawin, makinig. So, the apprehending team, when we say apprehending team, it refers to the PDEA. Di ba sabi ko si PDEA ang mag-take charge? Si PDEA daw, ito ang unang gagawin the apprehending team or the PDEA having initial custody and control of the drugs shall immediately after seizure and confiscation, after daw ma-seize or ma-confiscate ang drugs, isa po, na-confiscate na natin ang drugs, ang gagawin daw ni PDEA, ito ang una niyang gagawin, i-physical inventory niya daw at i-photograph yung drugs. So after daw pala ma-confiscate ang drugs, ang unang gagawin ni PDEA guys, i-physical inventory niya at i-photograph. Ano ba yung physical inventory na pinagsasabi mo, sir? Ano ba yan? Ito yun guys. When we say physical inventory, bibigyan ka ng tarpaulin. Di ba may na-confiscate na drugs? Bibigyan ka ng tarpaulin. Tapos, i-inventory yan. Okay, so dito daw sa left side, dyan ilalagay yung mga drug evidence. Yan, mga shabu ata to eh. Yan, this is shabu ata. Dito naman sa right side, yan naman yung mga non-drug evidence, katulad ng baril, pera. So, yan yung tinatawag na inventory. Yung ilalapag lahat na na-confiscate, yan yung tinatawag na inventory. So, again to kapag na-confiscate, ang unang gagawin ni PDEA, ano una yung gagawin? Yan ang una niyang gagawin. Yan. Ang una niyang gagawin, yan ang una niyang gagawin. Ang una niyang gagawin after ma-confiscate, mag-physical inventory and i-photograph yung drugs. Dapat daw, during physical inventory, dapat present ito sila. Dapat may witness. Bakit kaya? Para daw ma-enhance natin yung transparency. Para ma-make sure natin na hindi dinaya or hindi nagplanting of evidence. Yun daw, kailangan ng witness. Sino-sino daw dapat yun nandun kapag nagkakandak ng physical inventory? Dapat daw guys, nandyan yung accused. Okay? Dapat nandyan daw yung akusado. Or kung wala yung akusado, kung wala yung suspect, dapat daw nandyan yung kanyang representative or counsel. Dapat nandyan yung kanyang abogado. Okay? Ano pa tol? Dapat daw may representative from the media. Okay? Dapat nandyan din daw yung media. Kung wala yung media tol, ito, pwede rin daw yung Department of Justice representative from the DOJ. Again to representative from media and representative from DOJ. And then dapat daw dapat meron din daw any elected public official. So dapat guys, meron din mga public official. So ulitin ko guys ulitin ko. Dapat daw nandyan yung accused. Kung wala yung accused, dapat nandyan yung representative niya or counsel. And then dapat nandyan yung media. And then, dapat daw nandyan si DOJ, yung representative ng DOJ, and dapat nandyan din yung elected public official. Tandaan nyo yung kapatid, tandaan nyo yan. So, sir, do we need to memorize? Actually, guys, kahit hindi na, basta i-familiarize lang ninyo. Kasi ganito ang tanungan sa board exam the following should be present in the physical inventory of drugs except A. Accused, B. DOJ, C. Elected public official, or Delta, NBI. Si NBI ang wala kasi na-familiarize nyo, hindi yun kasali sa grupo. So again ang unang gagawin tol, i-physical inventory and i-photograph kasama si accused, representative or counsel, media, DOJ, and elected public official. Tandaan nyo yan tol. So, after ma-physical inventory, anong gagawin sa drugs? Ang gagawin sa drugs tol, ito, within 24 hours daw, after ma-physical inventory, dapat daw isasubmit na yan sa PDEA Forensic Laboratory. So, after daw pala i-inventory tol, dapat within 24 hours, ipapasa na yan sa PDEA Forensic Laboratory. Okay, so, yun nga sabi ko kanina, ipapasa yan sa laboratory. Ngayon tol, pagdating daw sa laboratory, ito ang gagawin.
Si laboratory, di ba, i-examine niya ang drugs? After niya i-examine ang drugs, mag-i-issue na siya ng certificate. When we say certificate, iyan yung result ng examination. So, dyan malalaman kung anong drugs yung i-examine. Dyan sa certification na yan. And kailan siya mag-i-issue ng certification? Shall be issued immediately. Walang time frame, walang bilanggit na oras. Basta, pag na-receive mo ang drugs, laboratory, pag na-receive mo ang drugs, di ba, na-receive ni laboratory within 24 hours, after nyan, i-examine niya na. And dapat mag-issue daw siya ng certificate. Itong sabi ng batas, walang time frame. Basta, ang sabi ng batas, agad-agad, shall be issued immediately. What if, tol, ganito? Paano pag sobrang dami yung drugs? Example, sako-sako yung drugs. Hindi naman kayang matapos agad yan ng laboratory, tama? So, pag sobrang dami ng drugs, tapos hindi daw ma-allow yung completion agad-agad, guys, pag sobrang dami yung drugs, hindi agad matapos, at least, yung laboratory daw, dapat magpasa muna ng partial laboratory examination report. Kahit partial lang. Provided, kapag natapos na lahat, mag-i-issue na siya ng final certification immediately. Again, guys, ito ang gagawin ni PDEA, 'di ba? I-inventory niya. After niya inventory, ipapasa niya sa laboratory within 24 hours. Ang gagawin naman ni laboratory, hindi sinabi kung ilang oras, basta mag-issue daw siya ng certificate or ng result immediately. And pag sobrang dami, hindi makayang tapusin agad, partial lang ang ipapasa, kahit partial lang muna. Provided pag natapos na lahat, i-issue na yung final certification agad-agad, immediately. Okay? So ngayon, tol, example, naka-issue ng certification si PDEA Laboratory. So, ang gagawin, dadalhin na yan kay court. So, anong gagawin ni court? The court shall within 72 hours conduct an ocular inspection. So, after daw ma-receive ni court yung drugs, within 72 hours, guys, magkakandak daw siya ng ocular inspection. Ano ba yung ocular inspection? Pag sinabing ocular inspection, tol, titignan ni judge or titignan ng court yung drugs mismo. Titignan niya anong uri ng drugs. When I say ocular kasi, visual inspection. Titignan ni court kung anong uri ng drugs yan. Within 72 hours, titignan niya. And after niyang tignan, guys, after niyang tignan, ito ang mangyayari, tol. Uutusan niya daw si PDEA. And through the PDEA, uutusan niya si PDEA, tandaan niyan, uutusan niya si PDEA, within 24 hours, sirain at sunugin mo na ang drugs. So, after tignan ni Korte, tol, uutusan niya si PDEA within 24 hours na sirain at sunugin ang drugs. And kapag sinira at sinunog na ang drugs, may kailangan pa ring witness. So, ganun pa din. Kung sino yung kanina na nandoon sa inventory, sila din yung nandito. Okay? So, same lang ng witness. May dinagdag lang na isa, si Civil Society Group. The rest, pareho na. Okay, so ulitin ko para hindi kayo malito. Ang unang gagawin, pag may na-confiscate na drugs, i-physical inventory and i-photograph. Dapat nandyan si accused, representative, media, DOJ, and public official. After mag-physical inventory, after mag-ganito, idadalhin na yan sa laboratory within 24 hours. Okay, sa PDEA Forensic Laboratory. And then, si laboratory, mag-i-issue dapat siya ng certificate or ng result. Agad-agad, immediately. Pag sobrang dami, hindi makaya agad-agad, kahit yung partial lang muna. Provided na kayong final, i-issue niya na agad-agad pag natapos na. And then, pag natapos na yan ma-certificate, dadalhin na yan sa korte. Anong gagawin ni korte? Magkakandak ng ocular inspection within 72 hours. After nyan, uutusan niya si PDEA na within 24 hours, sirain at sunugin na ang drugs. And dapat nandun din tong mga to. Isa lang yung dinagdag, si Civil Society Group. Tandaan nyo yan, kapatid.